Matapos ang 20 araw ng sipag, tiyaga at dedikasyon sa pagtatanim, umani na ng pagpapala ang mga lokal na magsasaka sa lungsod ng San Jose del Monte matapos nilang makuha ang kabayaran sa kanilang mga pagtatrabaho sa ilalim ng programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 sa isinagawang payout nitong Martes, July 7 sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1. Sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pamumuno ni CSWD Officer Rowena Gugulan at koordinasyon ng City Agriculture Office, aabot sa 500 mga Sanosenyong magsasaka ang tumanggap ng tig 11,400 pesos bawat isa o katumbas ng 570 pesos per day bilang kabayaran sa kanilang mga isinagawang pagtatanim sa iba't ibang mga agricultural land sa lungsod. Ayon kay Congressman Arthur Robes na personal na dumalo at bumati sa programa, ang naturang programa ay bunga ng itinanim na suporta, koordinasyon at pakikipagtulungan ng bawat Sanoseño at lokal na pamahalaan sa mga programang nasyonal para sa sama-samang pag-ani ng tagumpay. Binasbasan na ang bagong multipurpose hall ng Barangay Santa Cruz 4 sa pangunguna ni Reverend Father June Pobre ng Sagrada Familia Parish Church, kasunod ang opisyal na pagpapasinaya nito na pinangunahan mismo ni Mayor Atirida Robes nitong Biyernes, July 3. Dumalo sa nasabing okasyon ang mga kinatawan ng mga Sanoseño sa barangay mula sa iba't ibang sektor at ang buong pamunuan ng Barangay Santa Cruz 4 sa pangunguna ng kanilang punong barangay Raimundo Arizgado. Ang tatlong palapag na bagong gusali ay magsisilbing karagdagang pasilidad para sa iba't ibang serbisyong pangmamamayan, partikular sa mga programang pangkalusugan ng mga residenteng kanilang nasasakupan. Isang makabuluhang yugto ang naabot ng mahigit 300 scholars ng City Educational Assistance Program o SEAP ng pamahalang lungsod matapos ang isinagawang baccalaureate mass sa pangunguna ni Reverend Father Eric Bagay, kasunod ang graduation rites sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO nitong Sabado, July 4 sa Grand Ballroom ng City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper. Bilang paghahanda sa kanilang susunod na hakbang, dumalo rin ang mga nagsipagtapos sa Life After College Seminar kung saan tinalakay ang mahalagang kaalaman at praktikal na gabay upang maging handa sila sa pagpasok sa mundo ng trabaho at sa mas malaking responsibilidad ng pagiging ganap na profesional. Patuloy na isinusulong ng pamahalang lungsod sa liderato ni Mayor Atirida Robes ang mga programang nagbibigay prioridad sa edukasyon at pagpapaunlad ng kabataang San Joseño. Sa pangunguna ni Mayor Atirida Robes, inilunsad ang BP 101, Bawat Katok, Kalusugan ang Alok, sa lungsod ng San Jose del Monte nitong Sabado, July 4 na ginanap sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1. Ang launching ceremony ay dinaluhan ng higit 800 mga barangay health workers o BHWs, barangay nutrition scholars o BNS, at barangay health aides and staff mula sa 62 barangay sa lungsod kung saan nakatanggap ang bawat isa ng kumpletong community health kit, kabilang ang mga sphygmomanometer, isang blood pressure apparatus, at iba pang medical equipments na gagamitin nila sa citywide house-to-house health and information campaign na bahagi ng mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan para sa ramdam na serbisyong medikal sa mga San Joseño. Layunin ng inisyatibong ito ni Mayor Atirida Robes, katuwang ang City Health Office, PhilHealth, mga barangay health center at mga pamahalaang barangay na higit pang mapalawak ang abot ng serbisyong pangkalusugan at mahalagang impormasyon sa buong lungsod. Sumailalim sa regional validation ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 sa pangunguna ni DILG Regional Office Project Evaluation Officer Ryan Penaranda, ang Local Project Monitoring Committee o LPMC ng lungsod ng San Jose del Monte nitong Lunes, July 6. Kasama sina City Administrator Attorney Rizalde Mendoza, Officer in Charge City Planning and Development Coordinator Engineer Jemima Dumdum, mga department heads at iba pang mga miyembro ng LPMC, gayon din si District 2 City Councilor Benjamin Asibal, inilatag ng lokal na pamahalaan sa validation team ang mga programa at inisyatibo ng lungsod upang masiguro ang maayos na implementasyon ng mga proyekto sa San Jose del Monte. Ang naturang validation ay para sa Best Local Project Monitoring Committee ng 2026 Regional Subaybayani Awards na taunang isinasagawa ng DILG Regional Office para sa lahat ng mga munisipalidad at lungsod sa buong Central Luzon.
Nagsimula na ang 5 araw na seminar on Multidisciplinary Team and Basic Internet Crimes Against Children Training ng mga kawani ng pamahalang lungsod nitong Lunes, July 6 sa Barangay San Manuel sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office. Kasama sa naturang pagsasanay ang mga miyembro ng Local Council for the Protection of Children o LCPC, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o LCAT-VAUC, mga kawani ng pamahalang lungsod kabilang si Chief of Staff Juan Miguel Perez, gayon din ang mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kabilang ang San Jose del Monte City Police Station, City Prosecutor's Office, Department of Justice, International Justice Mission at mga Barangay VAUC Committee. Layunin ng naturang pagsasanay na mabigyan ng mas mataas na antas ng kaalaman at kasanayan ang mga dumalo ukol sa mga usapin ng online sexual abuse and exploitation of children upang masiguro ang kapakanan at magandang kinabukasan ng mga kabataan sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño.